Wala mga kabossing yung kinuha kang buwig ng saging. Ang ganda ng yung buwig. Itong manggang ito, napapansin ko dito, inisprayan ko ito ng ng insecticide. At parang na may insekto yung katawan niya. Pag tumatalbos siya, yung mga kabossing, magandang hapon po sa inyong lahat. At muli ay sana isamahan nyo ako ngayong araw na to. Bali hapon na ako bago nakapag video. At meron tayong inayos kanina, mga inasikaso kanina umaga. So ngayon ang oras ay medyo hinapon na tayo mga kabossing kasi meron akong ipinagawa kaninang umaga. Ayan. Ayun po, ang oras ay 5:30 na ng hapon. At siguro magagawa. Hindi na ako papasok, may lagnat ako eh. Saan punta mo? Saan galing? Nagsimba, kinuha ko lang yung order. Sige. Ellen! Ayan, dumating yung pamangking ko. Babalik ko, ano sa papa? Mga kabossing, araw po ngayon ng linggo, dapat walang pasok. Ang isang pintor ko ay nakiusap ako na pumasok ngayon dahil umabsent siya ng isang araw. Sana matapos ako yung unit niya ginagawa bago magpasko. So ngayon, mayroon din akong pinaayos dun sa sasakyan ko yung kanina, kaya hindi tayo nakapag-video. So ngayon na lang tayo nakapag-video. Halos 5:20 na. At ngayon po ay December 22. 3 days before Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat mga kabossing, kung saan man kayo naroon. Magandang hapon, magandang umaga o magandang tanghali kung anumang oras nyo napanood ang video na to. Yan, sana po ay ngayon inaramdaman na natin yung lamig ng panahon. Nung nakaraan parang summer pa rin, pero ngayon malamig na mga kabossing. Ngayon ko naramdaman yung lamig. At ayan mga kabossing, pagtsagaan nyo po yung video kong ito. At meron na po akong punla at ipapasyal ko kayo sa aking garden dyan sa gilid ng bahay. Yan. At doon sa kabila, pati dito sa kabila. So yan. Ayun nga pala mga kabossing yung kinuha kang buwig ng saging. Napakatatapad. Ang ganda ng buwig. Punta tayo doon sa mga tinanim ko at mukhang magiging success ako doon sa mga tinanim ko sa tagal-tagal. Ngayong taong ito 2024 ay talagang hindi ako nakabuhay ng halaman. Bali kahiya-hiya man sabihin mga kabossing, ay ang naibili kong binhi baka may 2,000 na, pero wala akong nabuhay talaga. Kung maalala po ninyo, ngayong pong taong ito ay sobrang ulanan. Kaya hindi po talaga ako nakabuhay. Lalo po yung ito tayo. Lalo po yung yung kamatis, mahina po yun sa sa ulan. So yan, kanina tanghali sinubukan kong bungkalin itong part na to. At talagang matigas eh. Ayan. Pero nangawit ako, napagod ako, kaya sabi ko na lang, bukas na lang uli, paunti-unti lang ba. Ayan, so yung po ng puno ng pipino. Ayan. Malaki na. Ayan, mga okra. Ayan. Sitaw. Yan mga kabossing ay inabunuhan ko kahapon. Bali dudurugin natin ito bukas. Ayan, pipino. Siguro
tingin ko mga kabosing, ano to, diretso na to. Kaya lang puro okra. Ayan, sitaw, unti-unti na siyang umaakyat. Ayan o. Ayan. Bastang tingin ko dito mga kabosing, ayan o, diretso na to. Ayan, sitaw. Ilan yung kamatis mga kabosing na ano, nabuhay eh. Ayan o, sitaw. At itong manggang ito, napapansin ko dito, inisprayan ko ito ng ano, ng insecticide. At parang ano eh, na may insekto yung katawan niya. Pag tumatalbos siya ay natutuyo, ay katulad yung mga kabosing o. Napapansin nyo, katulad ng isang tangin ito, ano siya, natutuyo yung dulo. Ayan o, nawala namang, tingin ko dito mga kabosing ay may ano, ayan o, may uod pala o. Ayan o, may uod siya. Ayan o. Rap! May uod ang loob pala o. Ayan o, kita niyo, ay umaatras siya. May inuud ang loob ng katawan niya mga kabosing. Kaya pag tumatalbos siya, ang tinitira niya yung ano, yung talbos na. Kaya napapansin ko, bakit ako parang hindi kakunti yung dahon ng, ito po ay apple mango na dapat malago na. Nagkaroon siya ng insekto sa katawan. Yan. Napakalalago na, lalaki na oh. Lalaki na mga kabosing oh. Tingnan, may bunga. Sitaw ay unti-unti na umaakyat oh. Diretso na ito mga kabosing. At aalagaan ko ito ng maayos. Hindi na ako papayag. Pero yung iba, katulad dito, namatay siya oh. Ang tingin ko dyan, may insekto sa ilalim ng lupa. Ayan mga kabosing, basta sigurado ako diretso na to. At yung sili na meron siyang bunga, itong sitaw na to, pag nandito sa lugar na to ay igagawa ko na siya ng ano, ng gapangan para hindi siya kalat-kalat. Ito naman yung mga natirang labanos mga kabosing oh. Hinayaan na lang natin mga kabosing at tingnan natin kung lalaman sila. At gusto ko lang paalam sa inyo mga kabosing, ayan na nabulaklak na yung sili nito. At ang kamatis ay ang daming bunga oh. Kaya lang mga kabosing, napapansin ko meron siyang mga ano, mancha sa dahon. Yan ay nakaka-apekto yan sa ano eh, sa kamatis eh. Siguro kinakailangan natin malaman kung ano ang dapat na i-spray dyan para parang nasusunog siya. Parang ano, parang humihina yung ano niya. Siguro kinakailangan i-spray nito. At ngayong mga kabosing, itong mga halamang ito ay ano, dinidilig ko sa umaga at hapon. Sa umaga pag bago sumikat ang araw, at sa hapon pag lumubog na ang araw. So yan, diligan mo natin mga kabosing.
sprayan natin. Natubong na eh. Tingnan mo to. Ito mga kabossing, no? Unti-unti na siyang umakyat, oh. Dire-diretso na yan. Pag umakyat na po yan mga kabossing dito, ay lalagyan natin ng gapangan niya para maganda ang ano niya. Hindi maaari mga kabossing na ano, na hindi ko didiligin ito sa hapon at umaga dahil malakas matuyo yung ano dito, ang lupa. Experience ko dito mga kabossing, pagka nalibanan ko ng isang araw, wala, lantas siya. Mga kabossing, sa papaya, oh. Lalaki ng bunga. Ay, naputol doon. Wala na. Yan, oh. Ito ang gusto kong malaman kung ano kaya ang magandang magawa ko dito sa mangga nito, dahil pag ito ay hindi ko naagapan, mamamatay itong mga kabossing. Siguro ay itong ang manggang ito siguro ano to, tansya ko 3 years na. Maliit pa to, mabili ko to sa nagtitinda ng halaman, at nakabunga na to minsan ng 4 na piraso. Kaya lang hindi to bubunga pag ganito eh, oh. Na-sprayan ko na to pero ganoon pa rin, tinitira pa rin siya ng ano, kulisap. Tapi akyat mo yung ano, yung ano sa taas, yung sitaw. Yun, oh. Dahan-dahan at baka maputol. Medyo may oras na napakabilis na dito sa lugar na itong mga kabossing ng hangin. Kaya yung sitaw nakakabitaw sa ano niya, akyat niya. Kaya pag bumitaw, kinakailangan tulad dito. Pero pag nakakapit na mga kabossing, diretso na yan. Itong papayang to, lalaki to eh. Tapos ito, pinapatay mo. Yung sitaw, ilan yung nakasurvive, oh. Dito nahihirapan talaga ang mga kabossing makabuhay ng halaman. Pinagtataka ko kung kailan siya naglinis, parang may insekto sa ilalim. Hindi ko, kasi ako naman nasanay sa Batangas na walang masyadong spray na insecticide. Pero okay naman dito, wala eh. Dito namatay na, oh. Patay na yan.
hindi mo to nadilig mga kabosing isang araw, yung padalawang araw to patay to. Kaya dapat nakakalakasi siya ng mga ganito kalaki. Pwede mo na siyang hayaan. Pero pagka ganyan pang kaliliit, wala. Etong kamatis na ito mga kabosing, magtatanong ako, magse-search ako kung anong mga pang-spray dito. Parang nalalantas siya eh. Abono pa itong mga kabosing, oh. Pipiliin na natin mga kabosing na diniretso to. Sayang eh. Okay. Itong pipinong to mga kabosing, diretso to. At dito mga kabosing, ang pipino ay ano, umaayos siya, nabumunga siya. Ito mga kabosing, itong lugar nito ay binungkal ko kaninang umaga, kaninang tanghali. Kaso medyo ano, napagod ako, tigas eh. Mainit. Siguro next time. At ito, bala ko rin taniman itong mga kabosing. Ayusin mo nga yung ano, tagilid eh. Itindig mo na. Yung ano, lagyan ng tabo ng puno. Ayan. Didiligin natin to. At di ko lang alam mga kabosing kung lalaman tong mga anong to, radish o labanos na yan. Meron palang sinabog akong ano, ampalaya yan, oh. Tingnan natin kung lalaki diretso yan. At pag lumaki-laki yan, ililipat natin mga kabosing. Yung ibang tao mga kabosing ay wala pong kahilig-hilig magtanim sa ganito, pero magagaling naman silang kumain. Ako nung araw, palibasa dito ako lumaki sa ganito, pero ang aming pagtatanim ay hindi ganito kahirap. Ang parang sa tingin ko ba yung sustansya ng lupa ay parang ano, wala na. Di katulad noon na kahit hindi mo abunuhan, gumaganda yung halaman. Liban mo sa kabila. Umaga hapon mga kabosing ay ano, at itong isang papayang ito ay ano, puputulin natin. Nasa ano eh, nasa gilid ng bahay natin. Baka akitan to ng ano, hayop.
Pwedeng akyatan ng hayop yun eh. Ayan. So ito nga mga kabosing, nahihirapan akong sugpuin yung ano, yung uod ng katawan nitong manggang ito. Siguro itong ano, manggang ito ay matamis yung katawan, kaya uod siya eh. Ang bunga niya oh. Ganda ng mga bunga. Ayan. Nadiligan na natin mga kabosing. At may mga punla po ko mga kabosing dyan sa loob eh. Pero pag ano, dagdagan pa natin to. Medyo madalang pa ang tanim natin, maraming pang space na no, na pwedeng pagtaniman. Ang dami nito. Mga kabosing, dumami yung ano, pulisap dito mga kabosing. Nakakakita mo. Sana mawala video tigil mga kabosing. At dali-dali natin yung pagdidilig pa mamaya. Hindi tayo magpangita. Ito yung malamig na rin ng ano, hindi mo yung ano. Dito tayo mga kabosing sa kabila. Medyo dilim na eh. Baka hindi natin makita. Oh, halos mamatay na oh. Ito yung siling ano, siling katulad ng mahahaba oh. Siling na po. Ang dami nang nabuhay mga kabosing oh. Ayan oh. Sige. Alamansi. Ayan. At dito, ang matutuwa ako dito, ito madilim na rap na. Itong sili. Itong sitaw mga kabosing oh. Ayan. Lalago na. Ginawa ko na yan ang at hindi na ako nagtanim sa puno ng guyabano dahil hindi naman siya nasisikatan ng araw. Magdilig na ano? Yung pinagpunlaan ko ng ano, ng mga binhi at minatirtirang ano. Nakakatuwa naman magtanim lalo kung lumalaki na. So sana aalaga ko na ito sa ano, sa insecticide. I-sprayan ko lagi ito. Yun nga, katulad na sinabi ko na pag hindi ko ni-sprayan to at talagang inalagaan, wala, dire-diretso rin. Kaya kung mapapansin nyo yung vlog ko nung nakakaraan sa dito sa garden ko, isang vlog lang pero hindi ko na pinapakita yung ano, yung mga sumunod dahil nga na-dismaya na ako dahil hindi naman tumuloy, pero ito sure ako tuloy ito mga kabos. At yung aking mga saging na sa bayan pinagbabawasan ko na. Ayan. Diretso na yan mga kabosing. Tanglad ko lago. Baka mataanan ng okra. Ay, yung okra! Ingatan mo, matadaan ng hose. Marami pa rin namatay talaga kabosing oh. Ayan oh, wala siya. Wala. Pag tumaas na yung mga kaganyan, ito pag tumaas na mga kaganito, yung okrang yan, wala na, kahit hindi mo diligin yan, dire-diretso yan. Medyo inabot tayo ng gabi mga kabosing, hapon na kasi tayo
umpisa ng ano eh, ng video eh. Dilim na. Dati ang tinanim ko dito ay kalabasa. Ang lago mga kabossing, halos nabalutan to ng dahon ng kalabasa. Pero wala namang bumulaklak lang ng mga bumulaklak mga kabossing. Hindi naman siya bumunga at saka nagkakaroon siya ng buko. Hindi man natuloy. Dahil yung kalabasa mga kabossing, pag yan po ay nagagalaw, ayaw po niyan eh. Talagang gusto niya ano siya, walang gumagalaw sa kanya. Kahit na madamo, hayaan mo na. Ayan. Wait tayo ng mga siguro by January. Ano yan? Malalago na yan mga kabossing. Medyo gabi na mga kabossing. Pasok tayo sa bahay at yung anak ko na lang magtatapos noon. Ayan, bilis ng hangin oh. Medyo may init dito sa aking mga kapitbahay. Dahil ngayon nga holiday na. Kanya-kanya na mga video okay. So yan. Hindi na rin tayo nakakapasyal doon sa kabilang bahay ko. At mas komportable kasi ako dito dahil ano to, medyo malaki ang space ko dito. Mga kabossing, nag-umpisa akong lumipat dito sa lugar kong ito. Pandemic mga kabossing. Kaya ko nagawa tong balit talaga ang bala ko sana dito ay garahe. Kaya lang ang naging kwento niya mga kabossing ay ganito. Noong 2019, kung matatandaan nyo, biglang nagkaroon ng lockdown siya. Ang naipit sa aking driver ay halos pag hindi 5 ay parang tatlong may pamilya dito nakatira sa akin. So hindi sila nakauwi ng kanilang ng kanilang probinsya dahil biglang nawala yung yung transportasyon. Hindi talaga nakakalis. Siguro naman alam niyo yung nangyari yun na bigla na lang na nag-declared ng ng lockdown. Na totally lahat na yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar ay hindi po nakauwi. So umabot po tayo ng 1 buwan na hindi nakaalis yung mga driver ko. Bali ako muna yung nag sustento kasi walang hanap buhay mga kabossing eh. Bali kung ano na lang ang aming maluto, yun na lang ang aming pinagtityagaan. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo nung araw ay pagka wala kaming ulam, namamalingki po ako dun sa isang pinakamalaking pamalingkihan dito sa Dasma, kung tawagin na ay Kadiwa. So yun, nag-share ako. Then yung mga pamilya ng driver ko ay ako muna yung pasamantalang nagsustento sa kanila kasi wala naman talagang hanap buhay. Wala nang pagkikitaan, hindi makalabas ng bahay. Pag lumabas limitado pa, puro pa may mga bantay, hindi makaliban ng kabilang bayan. Talagang medyo nahirapan ako. So ang naisipan ko ay linisin tong lugar na ito. Bali ito ang lugar to mga kabossing ay mayroon pong 3 akasyang malalaki itong lugar na to. 200 plus square meter to. Then may excess lot. So ang ginawa namin, nilinis namin to. Sa akala namin pag nalinis namin ay tapos na yung lockdown. Hindi, humaba. Kaya ang nangyari, binakura namin to, nilinis. So binigyan ko na lang ng medyo maliit na sweldo yung mga driver ko para at least meron silang pera. Then nagluluto kami. Nabuo namin itong bakod na ito mga kabossing. Ayan, bakod to. Talagang propose ko dito ay garahe. Ayan, garahe talaga. Kaya
hindi ko na-expect na magiging bahay ito. Talaga namang wala naman sa plano ko na ipagawa ko to. At may bahay naman ako sa kabila. So medyo maliit lang ang space doon, pero malaki naman, malaki din naman. So medyo talagang umabot yata ng buwan eh. Kaya wala pa rin talaga kaming magawa. Yung pagbili namin ng materialis ay medyo daya pa. Ginagamit ko sa pagkuha ng materialis ko ay yung mga jeep ko para makabili ng materialis ng paggagawa. Hanggang sa humaba nga, natuluyan na. Ipinagawa ko ng bahay. Buo yung papunta dyan, ito garahe. Then yung pababang yan ay bahay. Nagkaroon po yan ng kung titingnan po yan ay maliit lang, pero pag pinasok nyo, baluwag po yan. Halos may ilalim pa yan. Nasa ilan yung kwarto yan? Sa 4 ang kwarto yan. Yan, may ilalim pa yan, may baba pa yan. So yan, medyo hanggang sa natuluyan na ako. Nung mayari siya, ayun, lumipat na ako sa lugar na to at umalis ako sa kabilang bahay ko, doon sa kabila, doon sa may tindahan. Yan po ang naging istorya ng bahay na to, ng bakit ako napalipat dito. So hindi ko siguro, kung hindi nag-pandemic mga kabossing, parang ko hindi hindi ako napapunta dito, nandun pa rin ako sa kabila. At malaking bagay din yung pagkakalipat ko dito, napakaluwag. So yan nga, itong lugar na yan ay napakatalahib, ang lalago ng talahib. At yun nga nakikwento ko sa aking mga vlog, ang dami ng ahas umaakyat dito mga kabossing. Ayan dito, umaakyat dyan, na minsan makikita mo nga naman dito sa mga kahon may mga ahas na. Kaya naisipan ko po talagang linisin yan. Although hindi po aking lote yan, kabilang yan, hinihintay ko naman na dumating yung may-ari at sasabi, pamamahalan ko na kaya ako nililinis ay dahil nga maraming hayop. Dahil kung hindi ko kasi may video akong ilang video ako mga kabossing dito na ang hahaba ng talahib niya, sobrang hahaba, pati yung kabila. Ang akasya dito sa lugar na ito ay dito isa, 2, 3 na hindi po namin naging problema ko rin yung pagputol ng ng akasya dyan, dahil hindi ko pwedeng itapon sa ilog dahil babara, sobrang laki. Kaya nung maputol namin ay binatak ko ng ng mga jeep ko papunta dito, palabas hanggang doon. Yan, binatak ko din yan, binatak ko ng tali, hinata ko ng mga jeep ko papunta dyan. Kaya nga ng mga panahong yon, medyo nagbi-video kami, hindi ko makita yung yung ilang video ko para makita naman ninyo yung yung ito ginagawa. Pala ang natira sa akin nun ay 1, 2, 3 pamilya. Tapos yung mga driver ko nakauwi naman dito rin sa Dasma ay talagang sinuportahan ko rin kahit konti, dahil nga sa tagal ba naman ng walang hanap buhay dati-rati. Kasi ang mga driver mga kabossing, para lang sa inyo kaalaman, po yun isang inaraw kung tawagin, isang araw yun ang gagasusin niya, bukas hahanapin pa. Kaya nung mangyari po yun, talagang nahirapan po sila. At sa totoo lang, medyo nalakhan tayo ng gastos doon sa mga panahon yun. Pero talagang gano'n ang panahon hindi ko kailangan tanggapin Talagang pwede kong sabihin mga kabossing na malaki ang perang nawala sa akin, dahil wala na akong choice kundi sagutin sila may mga pamilya kasama. So, tapos yung iba kong mga driver na sa kalapit na lugar sa amin ay dinadala ko ng paminsan-minsan ng mga bigas at saka ulam. Alam po yan ng mga driver ko, ewan ko kung imposible hindi nila alam yun nung panahon ng pandemic. So
yan nga ang naging istorya mga kabosing, kaya ako napalipat dito. Bali napalipat ako dito ng 19 ginawa, siguro mga 2020. Mag-4 na taon na ako dito. Bali yun nga, tapos dito na ako inabutan ng ano, pagkatapos ng pandemic, ng ano, lockdown, tapos mga COVID-19, yan, puro trahedya ang nangyari. Kaya sobrang experience ko dito. Ito nga po ang naging silbing ano, quarantine ko, yung pinaka quarantine facilities, kasi na COVID po tayo nung panahong yon, doon po sa Delta. Wala po akong kasama dito kundi ang misis ko. Then yung mga anak ko pinadala ko muna sa Batangas para hindi mahawahan. At naging positive po tayo. At salamat naman sa Panginoon Diyos. At yung misis ko, kaya sinamahan ako. Hindi man lang tinablan mga kabosing, ewan ko ba. Ang galing nga talaga sinamahan din ako sa ospital. Na-confine ako ng 2 days dahil nga sa COVID. Hindi rin siya talaga nahawa, kaya hindi ko alam kung bakit nga ba, kung totoo naman talagang may COVID kasi na-experience ko pero yung mahawa ka ay hindi talaga porket nakasalamuha mo ay nahawa ka na. Kasi yung misis ko hindi nagpe-face mask nung makasama ko tapos lagi ko pang kasama, ako na ang naiwas, baka humahawa din. Hindi siya talaga tinablan mga kabosing, hanggang thanks God at nakarecover ako mga kabosing. Ako ay severe na talagang hindi ako nagsisiyar sa loob, dito po ako nagsisiyar sa labas na to dahil yun nga, naiwas ako na baka mahawa yung misis ko. Nakakatuwa naman, salamat sa Panginoon Diyos at ako'y naka-survive. Na yan po ang naging umpisa ng aking depression noong time na yon. Nahawa po kami sa Batangas kasi sila ang unang nagkasakit. Nung una talagang hindi ako naniniwala mga kaboses sa COVID, kaya yung nanay ko pinaburol ko, hindi ako pumayat. Ayun, doon na kami nagkahawa-hawa. At noong time na yon, wala mga kabosing wala tayong vaccine. Hindi po tayo naniniwala nga. Pero ako ang grabe. Hindi ko ma-imagine mga kabos paano ako nakasurvive. Siguro kung tinamaan tayo ng nervyos, yari tayo mga kabosing. Ang tumatakbo sa isip ko nung araw ng mga kabosing nung panahon yun, yung parang galit ako dahil hindi ko makita yung mga magulang ko na ayun nga, nawala. Yung parang galit na galit talaga ako. Medyo nang mawala sila, dun lalo ako tinamaan ng depression. Yun ang talagang dahilan na parang galit na galit talaga ako. So yan mga kabosing, pag-usapan lang natin at kwento-kwento lang dahil yun nga ang tema ng ating vlog ngayon. Kwentuhan lang mga kabosing, at siguro tulad ng sinabi ko sa inyo, this time medyo malimit tayo mag-vlog kahit mahina ang ating views. Pagtagayan natin, hindi natin pababayaan ang ating channel kahit mahina yan, kahit ilang taon a-uploadan ko yan kahit na konti lang ang views nya. Kaya sana samahan nyo ako sa mga views ko, sa mga video ko, para at least hindi tayo tamarin. Ngayon kaya naman tayo talaga nakakapag video, ayun nga, wala tayong masyadong ginagawa. Kaya mga kabosing, kung sa totoo lang, kung hindi tayo busy, hindi ako busy, araw-araw may vlog tayo mga kabosing, maniwala ka sa akin, maniwala kayo sa akin. Talagang kaso ako yung taong pag nagbibideo, ayaw ko na pag nagtatrabaho, yung istorbo kung totoosin, dapat binablog ko yung mga trabaho ko pero mayroong time na nagagawa ko, mayroong time na pag stress ako sa ang ginagawa, ayaw ko kasi pagkakalat ko pa yung itsura ko pagka ako stress. Kaya
Pagka ganun, hindi na ako nagbibideo. Ngayon, pagka medyo sinipag tayo at in good mood tayo sa ating trabaho, yun, nagkakaroon po tayo ng ng vlog. So ngayong last 2 months na to, talagang every 8 days saka pa ako magkaroon ng ng vlog. At ngayon December, nagkaroon tayo ng kaluwagan. Ngayon nga lang linggong to mga kabosing, siguro 1 week pa lang na open ako. Bagamat nagkakaroon ako ng trabaho ay hindi siya ganun ka hectic talaga. Yan, sarap ng saging mga kabosing. Kuya mga titibay mga kabosing sa kabilang yun. So yan mga kabosing, bali talaga pinilit ko lang makapag-video at dapat kaninang umaga pa kaso may dumating tayong magagawa, hindi naka-ready yung ating camera, low bat, kaya hindi rin natin na-video. Pero sana kung hindi low bat kanina, kaya ko mag-vlog wala, nauna yung trabaho kaysa sa iniisip ko na dapat mag-vlog ako. So yan, again, ang lamig ng panahon. Merry Christmas sa inyong lahat mga kabosing, kung saan man kayo naroon. And syempre, advance Happy New Year sa lahat. Sana ngayong 2025 ay maging maayos naman ang ating buhay, maging masaya, at yung ating pong gobyerno ay maging maayos naman, na huwag naman ganito. Sana bigyan sila ng mga wastong kaisipan para tayo po ay maging mabuhay ng pare-parehas na maging haba. Ang Pilipino mga kabosing hindi naman talaga tamad minsan, kaya naman tinatamad sa sistema nga ng hanap buhay. Minsan pagka kararampot mong pinagkakitaan pag nasilip para bang nasisira. Hindi ko alam kung kinakailangan bang dapat sila nga ang tumulong, pero anyway, ganun talaga yan ang buhay So yan mga kabosing, sana napagtyagaan nyo yung yung maiksing vlog ko. At siguro bukas pag may time ako, video ulit ako mga kabosing. At medyo malamig kaya tayo nagmahabang t-shirt At again, Merry Christmas. Sana ngayong Pasko ay kasama nyo ang inyong pamilya ng maging masasaya. At sama-sama uli ipagdiwang natin ng Christmas. So hindi naman kinakailangan Christmas lang ang diwa ng kasayahan ng buong pamilya. Hindi lang pamilya, pati yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay. Ayan, yung mga kabosing, ingin na kapitbahay ko kasi puro sila kantahan. So again mga kabosing, Merry Christmas and advance Happy New Year. Welcome to 2025. Sige, Merry Christmas mga kabosing. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Bye bye. See you next vlog.